Paano ba mababago ang isang pagkakamali? Lalo na kung paulit-ulit na itong nangyayari. Na mapapansin mo na lang ay walang pinagkaiba sa dati mong pagkakamali. Paano ba talaga matututo ang puso at utak para umiwas sa pagkakamali sa malayo pa lang bago ito mangyari? Paano kung ang tanging paraan para makamove on at mag-move forward ay umatras at tahakin ulit ang mga dating hakbang at desisyon na binaon mo na sa nakaraan? Dear Papa Van, ako si Edwin, isang guro na nagtuturo ng grade 6 sa isang public school sa Laguna. Matagal na akong nagtuturo. Simula pa lang college bago pa ako mag-graduate ay nagsisit-in na ako doon sa preschool na pagmamay-ari ng pinsan ko sa Bulacan. Summer noon at dumayo ako sa Maynila para makaspend ng 2 buwan kasama ang pinsan ko na nagtayo ng school doon nga sa Bulacan. Nalampas ng Novaliches at Lagro. Hindi yung Bulacan na nasa may Caloocan. 2 daw pala yun. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay doon ako sa lugar na malayo sa syudad kasi panay mga talahib at puno ang mga nakikita ko. Parang probinsya. Yun lang ang alam ko. Pero alam ko rin na ang summer na yun, na higit na 10 years ago na, ay ang unang tikim ko ng pagtuturo. At nag-enjoy ako talaga. At yun din ang unang tikim ko ng pag-ibig. Siya si Desi. Nagtuturo din siya. Actually, siya talaga yung teacher. Ako, pa-assist-assist lang. Preschool lang naman mga tinuturuan namin. Mga edad 4 to 5 years old. May mas bata pa nga. So parang halos daycare yung ginawa namin. Mas bata sa akin si Desi. Pero mas maaga siyang nagsimula dun sa school. Kaya mas alam niya ang ginagawa niya. At ako naman may alam din ako. Pero ang instruction sa akin ng pinsan ko na may-ari ng school ay panoorin ko lang daw muna ang ginagawa ni Desi. At yun, pinanood at inoobserbahan ko nga. Kaya naman na-inlove ako ng todo sa kanya. Sa halos araw-araw na ginawa ko yun ay nagustuhan ko ang lahat ng nakita ko. Gulat na lang ako nung tinanong niya ako kaagad dahil mukhang nakakahalata na rin. Kumaripas ako ng takbo dahil sa tinanong niya sa akin. Hiyang-hiya ako. Binigla ako ni Desi. Balak ko sana na magtatapat ako sa kanya. O at least aayain siyang lumabas pagpatapos na ang summer school. Eto kami ngayon. 2 linggo pa ang natitira bago matapos ang summer school. Tapos magkakatrabaho pa rin kami. Kahit alam na niya ang sikreto ko at binunyag pa ng harap-harapan sa akin. Tulad ng sabi ko sa inyo, ibang klase talaga si Desi. Nagpatuloy kami sobrang awkward. Hanggang sa umabot sa last day ng summer school ay hindi na namin pinag-usapan ulit. Hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na banggitin ulit sa kanya. Medyo umiiwas din kasi siya sa akin. Hindi naman mataray na pag-iwas o hindi naman parang galit siya o may negative na reaksyon. Tuloy lang ang trabaho namin. Pero nung last day, determinado ako na kausapin siya ulit tungkol sa nararamdaman ko. At sana yung nararamdaman niya rin kung meron man. Pero natatakot akong malaman kung ano yon. Kaya yung balak ko ay sabihin lang talaga kung ano yung nararamdaman ko.
Ibang klase talaga si Desi. Lagi niya akong nanaknout punch. Puporma pa lang ay inuunahan niya naman ako. Kasalanan ko rin naman dahil masyadong usad pagong ang galawan ko sa pagpuporma sa kanya. Pero kahit ganun ay hulog na hulog pa rin ako sa kanya. Hanggang sa dumating sa point na inamin ko at niligawan ko siya. Masayang masaya ako dahil sa wakas ay naging kami na. Hanggang sa college kami pa rin. At di dahil magaling akong mag-maintain ng relationship, hindi ako ang nagdala sa relasyon namin. Siya yun, si Desi. Magkaiba kami ng school na pinapasukan pero nagpatuloy pa rin kami. Akala ko yun na talaga. Na magiging kami na hanggang sa graduate kami at magkaroon ng sariling mga trabaho. Nagtuturo siya siyempre, pero sa uli ay magiging kaming dalawa. Walang problema ang lahat, walang hadlang. Na-imagine ko na, mag-aasawa kami, magkakaanak, tatanda na masaya't matiwasay. Pero ang buhay pala naging totoo lang pag nagkakaroon ng trahedya o nababahari ng konting kalungkutan. Kasi kung hindi talaga totoong buhay yon. Ilang buwan bago kami dapat graduate ay nagbago ang relasyon naming dalawa ni Desi. Actually, may nangyari. Hindi sa aming dalawa pero sa pamilya niya. Inatake sa puso ang tatay niya. At pagkatapos noon, hindi pa man nakaka-recover ang tatay niya, ay na-stroke naman ang nanay niya. Nasa probinsya ang pamilya niya, sa General Santos. Kaya't ayun, biglang napauwi si Desi sa kanila. Ako naman, hindi ako makasunod kasi gagraduate na ako at hindi ko kayang tumigil tulad niya. Kailangan na ng pamilya ko ang kikitain ko na pera bilang guro. At dahil doon, dahil sa nangyari, nagbago ang relasyon namin. Nagbago rin si Desi. Malapit na akong graduate nang ihatid ko siya sa airport. By that time, ilang buwan na siyang hindi pumapasok. At ngayon, bumalik lang siya sa Laguna para kumuha ng mga gamit. Doon na siya maninirahan sa Jensen para alagaan ang mga magulang niya. Nagkita kami. One last time. Bago siya umalis. Wala na siyang balak bumalik. Pero ako, hindi ko alam ang balak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang wala siya. May mga linyahan siya na talagang tumatak sa akin na alam kong wala nang pag-asa na maayos ang relasyon namin. At desidido na rin sa mga desisyon niya sa buhay. Anya, dapat na niya akong i-check out sa buhay niya. Dahil ako yung bagahe na nagpapabigat lang sa buhay niya. At ayun na nga, nag-departure na si Desi sa buhay ko. Dati sa airport, pwede kang maghatid hanggang sa may check-in area. Pero ngayon daw, di na pwede. Ang tagal ko na kasing nakatunganga doon sa may entrance ng terminal. Pinapalis na ako ng guard. Sana kung lumang panahon daw, pwede pa akong pumasok. Kaso, hindi na. At ganun ang nangyari sa amin ni Desi. Nauwi sa lumang panahon ang pagsasama namin. Hindi na magpapatuloy sa kasalukuyan na luma. Sadya nang malilimutan ng gustong makalimot. Si Desi, sigurado kong gusto na niya akong kalimutan. Pero ako, hindi. Kahit kailan, hindi ko malilimutan ang pinagsamahan namin ni Desi. Kahit na noong magka-girlfriend ako ulit, hindi ko pa rin nakalimutan si Desi.
Si Tess ang naging girlfriend ko pagkatapos ni Desi. Simple lang siya. Tatahitahimik tulad ko. Hindi ko alam kung paano nga naging kami eh. Basta naging close na lang at yun na. Halos 10 taon na nga kami bilang kami. At hindi pa kami kasal o nagsasama. Pero kami pa rin. Para sa akin naman, okay ako dun. Pero yun pala, hindi na okay para sa kanya. Para kay Tess. At isang gabi, sinabi niya sa akin kung ano ang gusto niyang mangyari sa kinabukasan namin. Pero habang pinag-uusapan namin to, naungkat din ang nakaraan. Ang aking nakaraan. Ano bang akala mo sa akin? Nakaya mo akong pasunod-sunurin sa'yo ng 10 taon? Tumatanda na tayo, Edwin. Kung di mo napapansin, magku-40 na ako. Ano bang plano mo para sa atin? Saad niya. Plano ko na magsama tayo. Na tayo na. Ano bang ibig mong sabihin? Pagtataka ko. Magpapakasal ba tayo o hindi? Anya. Hindi naman natin napag-uusapan yan kasi. Utal kong sagot. At doon natapos ang usapan naming dalawa ni Tess. Nakipag-break siya sa akin agad-agad. Ayusin ko muna raw ang utak ko dahil sa hindi niya ako maintindihan. Alam ko rin gusto na niyang magkapamilya dahil sa late 30s na rin kami. Anya, okay lang daw sa akin na magkaanak kahit matanda na. Pero para sa kanya na babae, ito na ang panahon o hindi na. Either magkakaanak siya ngayon o tanggapin na niyang hindi na siya magiging nanay. Pag-amin niya na mabigat ang kanyang pakiramdam. Para raw siyang may dalang mabigat na bagahe na hindi niya mabitawan. Sa pangalawang pagkakataon ay narinig ko na naman to. At huling babae na nagsabi ng salitang bagahe na ako ang tinutukoy ay si Desi. Kaya't naisip ko na hanapin siya at kausapin. Ano ang pag-uusapan namin? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, kailangan ko ang tulong niya. Ang tulong niya. Matagal bago ko na-track down si Desi. Wala siya sa Facebook at sa ibang social media accounts niya. Pati yung email niya, hindi na niya sinasagot. Nagkataon lang na nagkita kami nung dati naming kakilala nung college at siya ang nagbigay sa akin ng telephone number niya. Di niya rin alam kung nasan si Desi. Pagkakaalam niya ay nasa Mindanao pa rin ito. Pero kung gusto ko raw malaman talaga, edi ako na mismo ang magtanong sa kanya. Kaya't ganun na nga ang ginawa ko. At kung sakaling may mararamdaman ako ulit, at may mararamdaman si Desi ulit, kung single pa rin siya, handa akong mag-alsa balutan, mag-impake ng bagahe at sumunod sa kanya kung nasaan man siya. Natawagan ko nga si Desi, Papa. At pasalamat na lang ako dahil tama ang numero na binigay sa akin. Nagulat pa siya nung una dahil nagpakilala ako na ako yung bagahe niyang mabigat noon. Tinanong kung saan ko nakuha ang number niya. At sinabi ko rin naman ang totoo. Iba ang naramdaman ko pagkarinig ko pa lang sa boses niya dahil alam kong miss na miss ko na rin siya. Dahil dito, ay gusto ko na rin kunin ang pagkakataon para malaman kung ako ang may kasalanan kung bakit hindi kami nagpatuloy. Okay naman kung tutuusin noon eh. Okay naman ang lahat at masaya kami. Masaya naman talaga ang lahat. Hanggang sa may nangyari, hindi na naging masaya, ani Desi.
Yung sa pamilya ko. Alam ko. Sorry, saad ko. Ang naging problema para sa akin, nang hindi na masaya ang lahat. Hindi mo na kayang harapin. Hindi mo na kayang dalhin ang sitwasyon. Ang kaya mo lang pag easy-easy ang lahat. Pag seryoso na, pag naging mabigat na ang usapan, lalayo ka na o tatahimik. Hindi mo alam kung paano dalhin ang mga problema. Pagpapaliwanag niya. Inamin niyang naisip niya na rin na kami na ang magkasama habang buhay. Ngunit sigurado siyang hindi lahat ng mangyayari at mararanasan namin ay magiging masaya. Tulad na lamang ng nangyari sa pamilya niya na nagkasakit ang mga magulang niya nang hindi inaasahan. Kaya nagawa niya yon. Kinailangan niyang harapin yon mag-isa dahil alam niyang hindi ko rin kakayanin kapag kasama ko siya. Inako niya ang bigat na sitwasyong dala-dala niya. Ikaw, kahit kailan or pagkatapos ng pangyayari na yon sa parents ko, hindi ko naramdaman na kakayanin mo ang ganong mga sitwasyon. Kaya kung ganon ka, hindi maganda na ikaw ang makakasama ko sa buhay. Ang mangyayari, pag may mabigat na mangyayari sa buhay natin, ako lang ang magdadala. At ang lahat ng tao, kailangan ng katulong o kabalikat o ka-share sa mga mabigat na bagahe na siguradong kakailanganing harapin sa buhay. Gets mo yun? Ani Desi. Humingi ako ng tawad kay Desi habang kausap pa rin siya sa telepono sa kadahilan ng wala akong naibigay na lakas sa kanya nung kami pa. Pero sa akin, ang solid niya na kasi noon. Dahil sa buong relasyon namin ay siya ang mas naging malakas sa aming dalawa. Nasanay na rin siguro na ako yung mahina. Kaya ganun na lang ang tingin sa akin. Nabanggit niya rin na 4 years ago ay namatay ang kanyang papa. At sa awa ng Diyos, naging malakas muli ang kanyang mama. Kaso may maintenance pa rin dahil sa tumatanda na. Tama na. Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon at kilala kita. Siguro, kaya ka tumawag sa akin at hinanap ako dahil meron ngang nangyayari sa buhay mo ngayon. Dapat harapin mo yun at kayanin mo. At huwag kang matakot na bumigat ang mga sitwasyon. Kasi hindi naman puro happy-happy lang, di ba? Katarantaduhan yun. Kung happy-happy lagi, pilitin mong maging masaya. At hindi yung tipo ng magkukunwari ka lang na masaya. Pilitin mong hanapan ng solusyon o gumawa ng desisyon na magpapasaya sa mabigat na sitwasyon. Yung desisyon na makakatulong para maging tama o gumaan ang mga paghihirap sa buhay mo. Pagpapayo niya sa akin. Nabanggit ko rin sa kanya ang tungkol kay Tess. Dahil alam kong siya rin ang makakatulong sa akin para maayos itong problema ko. Edwin, mahalin mo na si Tess ng buong buo. Alam ko na kaya mo yun. Nandyan na ang buhay mo. Huwag mo nang buhatin ang alaala ko. Anya. Pagkasabi niyang yun ay boses ng mga bata ang narinig ko at tinatawag si Desi ng mami. Nagtaka ako nung una pero tuloy-tuloy niyang sinabi sa akin na 3 na ang anak niya. Malalaki na ang mga to. Matatangkad. Mabibigat na. Kahit gusto niyang kargahin, kaso di na pwede. At doon nagtapos ang usapan at ugnayan namin ni Desi. Sinubukan ko pa siyang tawagan ulit. Ilang buwan ang makalipas. Pero di ko na siya makakontak. Unavailable at cannot be reached na ang number niya. Basta, obvious sa akin hindi na yun ang number niya. Balak ko siyang tawagan para imbitahan sana sa kasal namin ni Tess.
Napabilis yung kasal namin na dapat next year pa sana dahil yun ang plano namin nung magkabalikan kami. Sinuyo ko after ng pag-uusap namin ni Desi dahil naliwanagan naman na ako sa lahat ng bagahe na dala ko at hindi naman ako nahirapan. At buntis na rin kasi si Tess. Para sa akin din kasi. Hindi maganda para sa isang assistant principal na magkaanak ng hindi kasal. Kaya nagpakasal na kami agad. Pero malaki ang naitulong sa akin ni Desi. Sa gabi bago kami ikasal, pinag-isipan at sinulat ko ang wedding vow ko para kay Tess sa loob ng utak ko. Si Desi ang nagdidikta ng sasabihin ko. Ganon kalaki ang naging tulong ni Desi sa akin. Dear Tess, pinapangako ko na makakasama mo ako sa pagharap sa lahat ng ibibigay sa atin ng buhay. Mabigat man o magaan, malungkot man o masaya, mahirap man o madali. Haharapin natin lahat. Maaasahan mo ako. Dahil nagmamahalan tayo, kakayanin natin ang lahat. Basta magkasama tayo. Ilan lamang ito sa vow ko kay Tess. Mahal kong Edwin, pinapangako ko na sasamahan kita sa pagdala sa ating relationship bilang mag-asawa. Sabay tayong magbubuhat. Pareho tayong mag-e-effort. Sabay tayong hihila sa pareho at iisang direksyon. Magkahawak kamay tayong tatahak sa landas na nais nating puntahan. Together, as man and wife, mahal na mahal kita, Edwin. Anya para sa akin. Kaya ayon, natuto rin ako. Medyo natagalan lang pero natuto rin. Salamat kay Desi dahil hiniwalayan niya ako. Oo, dahil natuto rin ako kahit papano. At salamat kay Tess. Dahil kay Desi, natuto ako na harapin ang kinabukasan kung ano man ang dala nito. At dahil kay Tess, natuto ako at napilitan akong maging bahagi ng buhay niya. Bahagi na matatag at maaasahan at hindi bagahe na nagpapabigat lang. Sana makatulong sa mga tagapakinig ninyo ang kwento ko. Asahan din po ninyo na patuloy pa rin akong tututok sa Barangay LS forever. Ang iyong kapuso at kabarangay, Edwin ng Laguna. Minsan lang sa mundo, isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng
love story.